Lalabas natin mga kaprobinsya, oh. Hinog na. Tikman natin to. Ito. Yan. Yung mga ibon natin dito, oh. Marami na. Napakaganda pagmasdan tuwing tanghali, pag mainit yung panahon ba. Yung mga zebra natin, may mga inakay naman na mga maliliit, pero hindi pa tayo sigurado kung makasurvive ba yan. Nasa loob ba ng pugan nila. Na isa, oh, yung inakay na silalim, kulay puti. Ay muna tayo ng bayabas. Marami pang bunga yung bayabas natin, oh. Ito, malaki. Ayan. Bunga pa dito. Doon, no? Marami. Pero yung iba, mukhang kailangan balutin. Pero mahirap na balutin yan. Baka mabali pa yung sanga. Oy. Amoy mo na niya, oh. Kainin mo na. Tinignan niya yung sarili niya. Sabi niya, ang ganda ko pala. Nakakabusog din yung bayabas, mga kaprobinsya. Uy, ayaw mo? Nalingaw pala si Hap. Uy, uy, uy. Ayaw mo ng bayabas, Goy? Paano, Goy? Goy. No. Bukas, Goy. Lalabas tayo, Goy, ha? Kagagot o si Unggoy, si Patibo to. Gusto niya talagang kunin yung kamera natin. Gusto mo maging vlogger, Goy? Goy, oh. Salamat. Yeah. Pika sa gina dong kay walain po. Mula nang dumating ako dito, mga kaprobinsya, marami na po tayong natanim. Katulad lang ng bayabas na kinain natin ngayon. May kalamansi pa tayo dito, oh. At may mga bunga na. Ito po. Yan, oh. Yan. May laban na di tayo. Guyabano. Andun, pero hindi pa nagkaroon ng bunga. Kasama po yan sa bayabas na binili natin. May mga kalamansi pa tayo dito. May langka. Yan. Pero yan lang po ang nabuhay, oh. 3 puno. 2 puno. May mga natanim tayo dito ng mga rambutan. Ito po, may rambutan dito. At saka lansunis. Dito po tinaniman natin ng mga rambutan para pag lumaki yan, magiging shade siya sa ating mga ibon. At dito po, pag may budget tayo, pala ko po na
gagawa dito ng malaking abiary para sa ating mga ibon. Kaya napagaganda tingnan pag lumaki na yung mga tanim natin dito ng mga rambutan katulad nito. Yan. Tapos nasa loob yung mga kahoy pag magpagawa tayo ng abiary dito. Pero balak ko pa lang yan. Hindi tayo sigurado kung matuloy ba yun o hindi. Kasi yung mga ibon natin dito marami na. At yung kakatil natin, sila po yung kailangan na paggawan sila ng malaking abiary. Kasi mga mahaba yung pakpak nila, mahaba yung mga buntot. Hindi katulad sa mga maliit na ibon, katulad ng zebra at saka parakeets. Okay lang sila pag maliit lang na bahay. Ngayon naman, magkuha tayo ng madilig kakao. Ibigay natin sa ating mga alagang kambing. Pag snacks. Yan po, kailangan natin yung putulan para magkaroon ng maraming sanga. Iba siya umiyak. Nahanap niya si Marimar. Yung mga kambing natin, oh. May iba tayo kami na nakalabas, oh. Oh, gusto mong lumabas? Oy! Psst! Ito po, oh. Tumaba na siya. Mga upgrade din yung mga kambing natin. Karamihan sa kanila mga kadugo ni Toro. Si George, sinubukan natin na bigyan ng madilig kakao. Ayaw niyang kumain. Parang kakawati yan sa Tagalog, yung ganyang kahoy. Kung hindi ako nagkamali. At yung isa nating kambing dito mga kaprobinsya, yan po ay lalaki. Kinapon na po namin yan. So, yung pagkapon namin sa kanya, parang nagkapon lang kami ng baboy. Ano? Namaga pa siya ng konti. Pero at least, yung kambing natin, malusog lang. Yeah. First time pa namin dito na magkapon ng kambing. Yan po ang gagawin natin dito. Pag may makita tayo na mga upgraded lang, hindi siya masyadong guwapo, ang gagawin natin, kapunin lang, basta lalaki. Ito yung kambing natin, oh, na napakakulit. Babae. Anak to sa ating blackhead. Buwer yung nagkasta, si Astro. Yan. Napakalambing sa kambing na to mga kaprobinsya, oh. Kahit po marami yung nabawas sa ating mga kambing dito, pero marami pa rin sila, oh. Yan. At yung mga babae natin dito, kadalasan sa kanila nakasahan na po sa ating buwer. Si George hindi pa naka-atake. Nagpa-relax muna si George.
May isa tayong kambing dito na malapit na mga anak. Yung anak ni Dayan. Sa ngayon may ilang babae tayo dito na native. Pero malaliit pa. Pag pwede silang katayin natin. Ay. Yung bago nating kambing, si George, naka-adjust na po siya dito sa ating lugar. Sa mga hindi nakapanood sa una nating mga video, may kambing na po tayo dito na lalaki, isang red boer. At yung bili po natin ay nasa 30,000, 30,000. May nag-comment po dati na na-scam daw tayo. Kasi yung kambing natin na 30,000 sa kanilang lugar, full blood na daw. Dito po sa amin mga kaprobinsya, medyo mahal po yung full blood kasi ano pa, kakaunti pa lang yung nag-alaga ng mga full blood, mga pure breed, hindi pa marami. Lalo na dito sa amin, wala pa akong nakita dito na nag-alaga ng full blood dito sa aming barangay. Kaya ganun talaga yung presyo, medyo may kamahalan, basta kakaunti pa lang yung nag-alaga. Yan po ang sistema. So sa tingin ko po, hindi po ko na-scam. Kasi hindi naman isang breeder lang ang natanong ko kung magkano yung mga kambing na full blood. May natanong nga tayo sa mga nakaraan. Isang dapol na babae, 4 na buwan pa lang. Nagtanong po tayo kung magkano yung presyo niya. Sabi po niya ay nasa 75,000. Ganun po kamahal yung full blood dito sa amin, lalo na pag dapol. Yung kambing natin, oh, yun po ang sinasabi ko na napakakulit niya. Yung buwer natin mga kaprobinsya, malaki na siya, oh. Yan, oh. Gwapo na. Malakas siyang kumain. Ibang-iba siya sa mga kambing natin dati dito na lalaki. Lumaki na siya ng gusto mga kaprobinsya. Hindi ko po inakala na maging ganito sa kalaki. Tingnan niyo po yung katawan niya, yung tiyan niya. Lumaki na siya ng gusto. Nakakalo tingnan mga kaprobinsya pag may 5 tayong kambing na ganito kalaki, oh. Hindi po siya masyadong matapang. Hindi siya katulad sa ating kambing dati na blackhead na boer. Sobrang tapang niya. Pag ganito na yung kulungan niya, sigurado tayo na magiba yan kasi kawayan lang yung dingding. Naalala ko po yung blackhead natin doon sa Dansulan, sa Area 1. Sinuwag na yung upuan ni tatay, nasira. Yan, oh, malaki na siya mga kaprobinsya. Relax. Yan. Si Amir. Yan, oh. Para hindi siya kasya doon. Dati doon sa natin nilagay. Pero ngayon, pag ilagay natin siya doon, hindi na siya kasya. Oops. Uy, napaos. May mga kambing tayo dito sa Manok Patinula line. Ito po yung katayo natin sa sunod ng mga linggo. Isang native lang, native. May isa tayong kambing dito na lalaki. Napakagwapo din. Palabasin natin. Walang sungay mga kaprobinsya yan. Oops. Kiat kayo basta makalabas. Yan. Pero wala sa sungay, hindi nakakatakot. Basta may sungay, oh. Oy! Ganun talaga mga kaprobinsya, basta paminsan-minsan lang makalabas sa kanilang kwarto. Maghanap agad ng kalaban o gusto agad na mag-exercise. Yan, gusto magpapawis. Kapatid po yan sa ating kambing na makulit. At yung tatay niya, yung lalaki nating kambing na si Astro. Yan. Sa ngayon po, isa na lang yung natira dito sa atin na taga-kasta. Pangalawa to. Pang tatlo yung si George, yung nabili natin na red boer. May isa din tayo dito na paklaylay. Yan. Pero pilid yan.
Si Ibada, matapang. Oh, tama na yan. Ayaw naman niya pumatod sa kanang tatay, oh. Muna bata, buta, dili mo sukol og amahan. Ah. Yan. Dili ka mo sukol amahan ha, kay gamay pa kay kang lawas. Ah. Oh. Namangha po ako kay Astro, oh. Lumaki na po siya ng story ito. Napakaliit pa niya dati na dinala natin siya dito. At nung andun pa siya sa kwarto, napakaliit pa niya. Ang bili po natin sa kanya mga kaprobinsya, 20,000. May kamahalan din ng konti. Pero hindi naman ako nagsisi sa kanya kasi mula nang dumating siya dito, yung mga kambing natin nagkaroon na ng 3 anak nang dumating siya. So yung lahi niya, may lahi siya na triplets. Yung pinapakain namin sa kanya, simple lang. Tahop lang at saka feeds. Yan lang po. May. Binalik natin siya sa kwarto, oh. Sa kanyang kulungan kasi marami siyang kalaban sa labas. Walang pinipili, babae man o lalaki. May anak man o wala. Relax ka muna dyan, ha. Dito po, oh, may manok tayo na naglimlim. At tapisa na po yung mga itlog niya. Ilagay natin yan doon sa kulungan. Kasi dito po, pag hayaan lang namin, napakarami po mga predator. May mga ibon, may mga bayawak, minsan may sawa pa. Kaya yung mga sisiw namin, yung ginawa namin, nilagay namin sa kulungan kasama yung inahin. Sinama na po namin yung inahin para hindi na po tayo gumastos ng ilaw. Kasi pag iwalay natin agad yung mga sisiw nila, kailangan naman natin na maglagay ng ilaw. So para makatipid tayo, ang ginawa natin, sinama lang natin yung inahin sa loob ng kulungan. Ngayon po, pakain tayo sa ating mga kambing dito. Ganado-ganado silang kumain, no? Tapos haluan natin ng vitamins yung pagkain nila. Ito po, King's Beta Plus Animal Feed Supplement. Wala po tayong ibang vitamins na ginamit para sa ating mga alaga. Ito lang, King's Beta Plus Animal Feed Supplement. Napaka-effective to gamitin para sa ating mga alaga. Pwede sa kambing, baka, baboy, pwede sa kabayo, aso, pwede sa rabbit, pwede sa manok, pabo, gansa, pato. Tinapon po namin siya para hindi siya magkakasta sa ating mga babae kami dito. Safety. Iwasan po natin yung tinatawag nila na inbreeding. Basta kapunin natin agad pag may lalaki tayong kambing na sa tingin natin hindi masyadong maganda yung klase niya. Pero pag may kambing tayo dito na lumabas na lalaki, tapos magmana sa ating buwer na kambing, hindi natin yung kapunin. Palakihin natin para ibinta. Hello. Yung rabbit namin na nakawala mga kaprobinsya, oh. Hindi namin alam kung babae ba yan or lalaki. Napakaila po niya. Kung babae siya, tapos mabuntis siya sa labas, so malaki ang posibilidad na dumami sila dito na nasa labas lang. Pero pag lalaki, minsan lumapit naman siya doon sa ating mga rabbit. Yan, oh. Pero hindi namin mahuli. Kabisado na yung area natin dito. Napakaganda naman sana na gawing free range lahat yung ating mga rabbit. Ang problema lang natin dito,
may mga alaga tayong aso. Baka pag tripan sila. Puntahin natin doon sa kubo nila. Parang lalaki to. Ito ano na. May lungga siya doon. May hukay po doon sa ilalim. May butas dyan oh, sa puno ng ibyok. Hindi namin mahuli pag habulin siya. Kasi pumasok siya agad sa butas. Yung mga kalapate natin. Marami na po tayong kalapati mga kaprobinsya. At tuloy-tuloy po yung pagdami nila. Yung mga alaga namin tilapia dito mga kaprobinsya, yung mga isda natin, mukhang nabahala na kami ng konti dito. Kasi sa mga nakarang araw po, habang wala tayo dito, may nakita po sila na tilapia, patay na isda. Pero yung patay na isda na nakita nila, wala po sa tubig, nakalutang. Andun sa labas. So ang hinala namin, hindi po sila namatay dahil sa sobrang init. Namatay po sila dahil kinain sila ng ibon. Ito po, ibon ang kumain. At kanina naman, may nakita naman kami na tilapia din. Nasa gilid ng ating pan, andun. At malaki na mga kaprobinsya. Sa tingin namin, nakuha siya ng ibon. Pero hindi siya nalulok, hindi siya natulon. Kaya ito, iniwan lang niya. Ito po, malaki na mga kaprobinsya. Yan, dako na siya. Wala kami ibang suspect, ibon ang naghuli dito. Tapos parang mata lang yung kinain. At saka yung andito, asang. Okay lang sana pag tilapia yung atakihin niya. Ang kinabahala ko dito, baka pati yung kuy natin atakihin ang ibon dito. Ito po, tingnan nyo po mga kaprobinsya, may kalakihan na yung tilapia natin, pero kayang-kaya pa niya na hulihin. Ibon po yung umatake dito sa ating mga tilapia, yung migratory bird or tulabong, yan ang tawag dito sa amin. Kasi palagi po ako may napansin dito na lumilipad dito galing pag ganun yung migratory bird. Hindi naman yung lapay, kasi yung lapay na ibon, napakalaki yung tuka niya, mukhang kayang-kaya niya nunukin yan. Pero yung mga migratory bird, iwan ko ba kung bakit niya hindi kaya nunukin yung ganyang isda. Dako na mga kaprobinsya, oh. Yan. Pag yung isa dito, huli na isang kuan, isang kainan. Grabe, napakagaling manghuli ng mga ibon na yan. So abalak po namin dito na maglagay ng, dapat yung mga nylon dito sa ano to nylon ba? Yung lata, bulan ang kahagin mo uyog. Bukan na natin. Pati dito sa ating mga koy, lagyan natin ng mga nylon para hindi sila mapasok ng ibon. Pero yung ating mga crayfish dito, wala namang problema kasi malalim yan at hindi nila makita kasi may mga asula. Ayun po mga kaprobinsya, subukan natin na hulihin yung tilapia dito para ihawin ba. Kasi marami na po yung kuy natin. Mukhang natulungan tayo sa ating tilapia. Tara. Tara. Pagoy. Kuy may nakukuha doon. Wala lang natin yung koy. Natakot na yung mga koy natin, oh. Ayaw nilang umaibabaw. Natakot na. Dito po kinabahan tayo, baka lusubin to ng ibon yung ating mga koy.
Hindi namin nahuli yung isa doon. So, dito lang kami mahuli. Siguro ha, subukan natin kung marami ba yung mahuli natin. Di pa ko na ganang walay host. Kaya kanay host, gusto mo makadil na ginapit. Kako na pet. Ano na ambang? Hindi sa posisyon, okay? Okay. Okay, para magkain siya. Habang hindi pa naubos ang mga ibon mga kaprobinsya, ulihin namin. Yan o, dagko na. Dali ang dagko sa. Dari kayo. Kada si tambuk ba? Second round. Eh. Balik ba? Ditambuk lah. Ang laki oh. Ini gamay, iulit ni gamay do. Dami nakuha ni Jojo. Ala ka simple bo. Pero parang kailan lang kami nag-harvest dito mga kaprobinsya, pero ngayon dagko naman po. Una po, pag manghuli kami, mangawin lang kami dito. Pero matagal. May pukot man tayo, laya, nabili natin sa online. Ang problema, naputol yung mga nylon. Kinain ng daga. Ito na lang yung gamit namin. At balak po natin na bibili ulit. Laya po ang tawag dyan sa amin. Yung kinain ng ibon, napakasayang mga kaprobinsya. Napakalaki na. Marami po nag-request sa atin na mag-ihaw tayo ng hito. Next time na lang mag-ihaw tayo. Yung pinakamalaki yung subukan natin na hulihin. Tuwing gabi, madali lang silang hulihin. Pagamitan natin ng ganyan, Yan, Birahe. 0-0.
Yan lang muna ang mga kaganapan dito sa aming mga kaprobinsya at maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga silent viewers, sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa na palagi nanonood, sa mga solid kaprobinsya dyan, sa mga palagi nag-comment, sa mga likers. Maraming salamat po. At maraming salamat din sa ating sponsors, King's Beta Plus Animal Feed Supplement, Panamox Forte, Panamox Caplet, Intenso Plus, Intenso Premium, Worms to Go, and King's Beta Pet. Shoutout muna sa ating mga kaibigan dyan. Shoutout kay Beverly Arcelias and Arcelias family watching from Guam, USA. Shoutout kay Alvin Dahuyag from Quezon City. Shoutout kay Roger Ilagan from Madrid. Shoutout kay Chris Anunciacion from Toronto, Canada. Shoutout kay Renato Aguinaldo from USA, California. Shoutout kay Norman Pulique. At sa mga hindi ko po na shoutout na lang po sa lahat at maraming salamat po.